Good morning, everyone. Happy Father's Day po sa lahat ng mga mothers. And welcome to our worship this morning. For our worship, wala tayong pagbilang but we will be using our hymn for the first part. And then yung mga hymns natin, our opening hymn is nandito sa booklet number 27. Number 27, Salvation Belongs to Our God. And then, yung dalawang hymns pa natin sa paper na binigay ko, Oceans, tsaka Waymaker. Okay, so Joe will lead the first part of our worship. And then, of course, the band will lead the sing. So, welcome everyone. And let's begin our worship by singing our opening hymn. Salvation Belongs to Our God. Number 27, sa ating worship group. Ano lang ito ba yun? Sa pangalan ng Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Mga minamahal sa Panginoon, lumapit tayo ng may tapat na puso at magpahayag ng ating kasalanan sa Diyos na ating Ama. At pamanig sa Kanya sa parang nating Panginoon sa Kristo upang tayo ay paglalaban niya ng kapatawaran. Ang tulong natin ay nagmumula sa Panginoon na siyang lumikha ng langit at lupa. Aking sinabi, ipahayag ko ang aking pagsalansang sa Panginoon At iyong pinatawan ng aking mga kasalanan. O Diyos, amang mapangyarihan sa lahat, amang mabagin, ako ay sa kawawan ng mga makasalanan, ay nagpapay sa iyo ng lahat ng aking mga kasalanan at mga kasamaan.
na sa pamamagitan ng mga ito, ikaw ay napastangan ko sa isip, sa salita at sa gawa. At ako ay dapat nasa pusahan mo sa panahon ito, nasa pusahan mo lang hanggan. Ngunit buong puso ako lapit at nagsisigal sa mga ito. At tumadalangin ako sa iyo dahil sa walang hanggan ang bagal mo. At alang-alang sa banal, wala lumis, mapapait at pagtitiis na matayan ng iyong iniibig na anak na si Yesu Cristo ay maging mabatid at pagbiyayaan mo sa akin na isa kabang kasalanan. At sa tulong ng Espiritu Santo ay palawakin ang aking kaalasanan, magpusunod sa iyong salita hanggang sa wakas. At sa iyong habag at biyaya, ay mag-aaral ako ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng Yesu Cristo, aking Panginoon. Amen. Ako papayag ng parawan. Ang Diyos ang ating Ama sa langit ay tuwing ng mga bagay. Sa ating pinigay niya ang kanyang bugtong na anak si Kristo at maging handog ay pagpapatawad ng ating mga kasalanan. At bilang tinawag namin ko niya sa Kristo at sa pamamagitan ng kanyang utos, ay pinapatawad ko sa inyo lahat ng inyong kasalanan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon mo ako, Yahweh, sa aking panawagan, sagutin mo ako at iyong kahabagan. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino po ba ang aking katatakutan? Kay Yahweh ay isang bagay lamang ang aking hiniling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay. Upang magandahan ni Yahweh aking mapagmasdan at to'y humingi ng kanyang pagnubay. Itatago ninyo ako kapag may kaguluhan sa loob ng kanyang templo. Ako'y iingatan. Si babaw ng babang malaki, ako ilalagay. Kaya tayo magtiwala, manalig sa kanya at huwag manghinawa. Kaya tayo magtiwala. Awitin natin ang luwalhati. Luwalhati at sa Anak at sa Espiritu, kung paano noong una, ngayon magpakailanman, walang hanggan. Amen. Panginoon, mabag ka sa amin. Kristo, mabag ka sa amin. Panginoon, mabag ka sa amin. Papuri sa Diyos sa kaitasan, At sa lupa'y kapirmaan sa mga taong kinalulog dahiliya. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, nilululati ka namin, pinasasalamatan ka namin sa iyong kawalhatian. O Panginoong Diyos, Hari ng kalangitan, Diyos na makapangyarihan sa lahat. O Panginoong Diyos, bugtong na anak, Yesu Cristo. O Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, nalagayis ng kasalanan ng sanlibutan, mabag ka sa amin. Ikaw na nagalis ng kasalanan ng sanlibutan, naging mo ang aming dalangin. Ikaw na nakulong sa kanan ng Diyos Ama, mabag ka sa amin. Yamang ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Kristo, at ang Espiritu Santo, ang pinakadakilang
Diyos Ama. Ang Panginoon ay sumayo. Kanyang Espiritu. Manalangin tayo. Makapangyarihang Diyos, ang iyong anak naming tagapagligtas ay nabuot sa kaluwalhatian at ngayon namamagitan para sa amin ng iyong kanan. Sa iyong kanan. Sa pamamagitan ng iyong buhay ay hindi naglalawang salita. Pagkalooban mo kami ng pusong kumikilala sa Kanya at napagdiniwala upang kami sumunod kung saan ninyo naparoon. Sa pamamagitan niya na naghahari kasama mga Espiritu Santo, iisang Diyos, ngayon kung pailaman. Amen. Tayo tumayo para sa pagbasa. Tayo mo po. Ang unang pagbasa para sa linggong ito ay buwan sa Aklat ng Mga Gawa, chapter 1, verse 12. At ganito ang sinasabi, ang kapalit ni Judas. Nagbalik sa Jerusalem ang mga pastol buhat sa bundok ng mga Olivo, na halos 1 kilometro ang layo sa lungsod. Pagdating sa bahay ng kanilang pinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas. Sila ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Thomas, Bartolome, Mateo, si Santiago na anak ni Alfeo, si Simon na makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Lagi sila nagsama-sama upang manalangin kasama mga babae at si Maria na ina ni Jesus. Gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Makalipas ang ilang araw, nagkakatipon ang may 120 mga kapatid. Tumayo sa harap nila si Pedro at nagsalita, mga kapatid, kailangan matupad ang sinasabi sa kasulatan na ipinahayag ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David, tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Si Judas ay kabilang sa amin at naging kasama namin sa paglilingkod. Ang kabayaran sa kanyang pagtataksil ay binili niya ng lupa. Doon siya nahulog ng patuwalik at sumabog ang kanyang tiyan at lumabas ang kanyang bituka. Nabalita iyon sa buong Jerusalem, kaya nga ang lupang iyon ay tinawag na Akeldama sa kanilang wika na ang kaulugan ay bukid ng dugo. Sinabi pa ni Pedro, nagsusulat sa aklat ng mga awit, ang tirahan niya ay tuluyang layuan at huwag ng tirahan ni naman. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kanyang tungkulin, kaya dapat pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muli pagkabuhay ng Jesus. Kailangan siya isa sa mga kasama namin sa buong panahon kasama kami ng Panginoong Jesus. Mula ng bautismohan ni Juan sa Jesus hanggang sa siya ay naakyat sa langit. Kaya iminungkahi nila ang dalawang lalaki, si Matias at si Jose, na tinatawag na Barsabas, na kilala rin sa pangalang Justo. Pagkatapos, sila'y nanalangin, Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipinakita po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang inyong pinili, upang maglingkod bilang apostol kapalit ni Judas na tumalikod sa kanyang tungkulin, nang siya'y pumunta sa lugar na nararapat sa kanya. Nagpalabunutan sila at si Matias ang napili, kaya't siya ay dinagdag sa labing isang apostol. Ito ang salita ng Panginoon. Ang ikalawang pagbasa naman ay ang unang sulat ni Juan, chapter 5, verse 9. At ganito ang sinasabi, kung pinaniniwalaan natin ang patotoo ng mga tao, higit natin dapat paniwalaan ang patotoo ng Diyos. At ito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay nagtataglay ng patotoong ito sa kanilang puso. Ang sino mang hindi sumampalataya sa Diyos
ay ginagawa sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo, pinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanyang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. May lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam natin ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito ay naaayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam natin pinapakinggan niya tayo, alam din natin ibinibigay niya ang bawat inihiling natin sa Kanya. Ito ang salita ng Panginoon. Magsitayo po tayo lahat para sa pagbasa ng mabuting balita. Ang mabuting balita ayon kay Juan, chapter 17, verse 11. At ganito ang sinasabi. At ngayon, ako'y papunta na sa iyo. Iniwan ko na ang sanlibutan ito, ngunit sila ay nasasanlibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalan ibinigay mo sa akin, upang kung paano ikaw at ako ay iisa. Gayon din naman sila mag-iisa. Habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalan ibinigay mo sa akin, pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila, maliban sa taong tiyak na mapahamak, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo, at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan pa, upang mapuspos sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita, at kinapopotan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi na sila taga-sanlibutan, tulad ko hindi taga-sanlibutan. Hindi ko itinadalangin kunin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Ibukod mo sila para na sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Kung paano sinugo mo ko sa sanlibutan, gayon din naman ang sinugo ko sila sa sanlibutan. At ala-ala sa kanila ay nilalaga ko ang aking sarili para sa iyo, upang may talaga rin sila sa katotohanan. Ito ang mabuting balita. On page 8, tayo po ay magpapahayag ng ating pananampalataya. Ang pagpapahayag ng pananampalataya sa page 8. Sabay-sabay tayo. Sumasampalataya ako sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. May likha ng langit at lupa. At hindi nakikita. At sa isang Panginoong Jesucristo, itong na anak ng Diyos na mula sa mga una sa lahat ng panahon. Diyos, buhat sa Diyos. Liwanag, buhat sa liwanag. Tunay na Diyos, buhat sa tunay na Diyos. Ipinanganak at hindi nilikha. Sa isang sangkap ng Ama. Sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay. Dahil sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay bumaba mula sa langit. At nagkatawang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ni Birheng Maria, at naging tao. Nagpakasakit ay sa atin sa panahon ni Poncio Pilato. Pinawag sa krus na matay at nilibing. Nang ikatawang araw na buhay uli sa ayon sa kasulatan. Umakyat sa langit at nakalukos sa kanyang Ama. At siya ay babalik na muli kung may kalutian upang umuha ng mga buhay at mga patay. At ang kanya niya ay walang hanggan. At sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, ang Panginoon at pagbigay buhay. May nagmumula sa mga sala at sinasaba at iliwanati kasama ng Ama at Anak. Nagdala sa pitinan ng pera. At sumasampalataya ako sa isang banal. Kristiyano ako sa ikang iglesia. Naniniwala ako sa isang binyag. Sa pagkakatawad ng mga kasalanan. At umaasa ako sa pagkabuhay na muli ng mga patay. At sa buhay ng panahong darating. Amen. Thank you po. Natawagin natin ang ating sermon ni Waymaker. Oceans. Ano sa papel. Separate piece of paper.
without borders. We walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my God will lead us forward. We walk on the water wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger. Keep my eyes above the waves, and oceans rise, and so we rest in your embrace. I am yours, and you are. Okay, Sunday school with teacher Marian and yes. Good morning. Happy Mother's Day sa lahat ng mga mothers. Nawa ang pagpapala ng ating Panginoon ay patuloy na sumayin lahat. Mamaya sa ating prayer, I will invite all the mothers to umapit dito sa harap, and we will say a special prayer for you. And then after, nasa ka rin ito, kung hindi ka lang. After our worship natin mamaya, meron tayong accounting special program para sa mga mothers. Muna Anthony, tayo sa Tsahan Marian. So, ngayon, at ipapakinggan ang mensahe ng salita ng Diyos para sa atin. Question:
Noong nakaraang Webes, meron tayong isang ginunita na special na pagdiriwang sa church, hindi lang sa lahat ng mga Christian churches. Nangyari ito 40 days after ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ano yung event na yun? It happened 40 days after ng muling pagkabuhay ni Jesus. Sa English, nagsimula siya sa letter A. Sa Tagalog, nagsimula siya sa letter A pa rin. Ay, hindi. Pwedeng A. Pwedeng P. Kasi, ano siya, compound word siya. Compound word. Dahil nyo, ano yun? Alam ni Abby? Ano yun, Abby? Ha? Pag-akyat ng ating Panginoong Jesus sa langit. Very good. Okay? So sa English yan, A, ascension. Okay? Every, 40 days after ng pagkabuhay ni Jesus, ang ating Panginoong Jesus ay umakyat sa langit. We call that ascension. O pag-akyat ng ating Panginoong Jesus sa langit. Sa aklat ni Lucas, sinasabi sa unang kabanata ng aklat ng mga gawa, sa loob ng 40 araw pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila at sa pamamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niyang siya ay buhay. So pagkatapos niya muling mabuhay, kailan siya nabuhay? Kailan siya muling nabuhay? Pagkaraan ng 3 araw. Diba? So nung siya muling mabuhay, hindi masyadong umakyat sa langit yan, ginawa niya. Nagpakita siya sa mga alagad for a period of 40 days. Ano yung purpose nun? Bakit siya nagpakita sa mga alagad? Para patunayan na siya ay buhay. Kasi otherwise, kung umakyat na siya sa langit, ano mangyayari? Hindi wala makakakita sa kanya, wala magpapatuloy na siya muling mabuhay. So 40 days. Yung mga Pilipino, merong tradition na 40 days after na mamatay ng tama ba? Yung mahal sa buhay. Ano tawag doon? Yeah, 40 days nga. Pero yung 40 days sa Panginoon, hindi naman yan yung mamatay siya tapos 40 days siya pinagpumuksa. Hindi. Kasi hindi naman siya namatay, hindi siya nabuhay. And then 40 days after, kailangan niyang bumalik sa Diyos Ama sa langit. Okay, so tandaan niya, 40 days after ng kanyang muling pagkabuhay, si Jesus ay umakyat sa langit. At yung pangyayari yan ay nakatalado sa aklat ng mga Gawa chapter 1. Ngayon, bago umakyat ang ating Panginoong Jesus sa langit, meron siyang dinitiwang pangako sa kanyang mga alagad. Ano yung pangako na yun? Sino nakakaalala? Ano yung pangako dinitiwan ng Panginoon nang bago siya umakyat sa langit? Meron siyang dinitiwang pangako. Ano yun? Kurt. Ano yung pangako niya? Siya muling magbabalik. Okay, pero bago siya muling magbalik, ano yung pangako niya sa mga alagad habang siya hindi muling nagbabalik? Anong sinabi niya? Doon sa Matthew chapter 28. Meron sinabi siya niya. Bago ibigay yung utos ng sa pagbabautismo, meron siyang sinabi. Or, hindi, kasabay yung utos sa bautismo. Ano yun? Tandaan ninyo, ako'y lagi kasama nyo hanggang sa wakas ng panahon or hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So that's the promise na iniwan ng ating Panginoon bago siya umakyat sa langit. Eh siguro iisipin natin, teka lang, hindi ba magkakontra yun? Umakyat siya sa langit and then sabi niya, tandaan nyo, ako'y lagi kasama nyo hanggang sa wakas ng panahon. Pag sinabing lagi, yan may mga tanong ko. Pag sinabing lagi, ano ibig sabihin ng lagi? Lagi. Diba? Always. Pag sinabi bang lagi, merong time na hindi siya kasama ng mga Kristiyano? Wala eh. Kaya sabi na lagi, always. Di ba, Cyrus? Pag sinabi mo, I will always love you. Pag sinabi bang always, merong sometimes doon na hindi mo siya kailangan. Hindi, di ba? So, nung sabihin ng Panginoon, I will always be with you hanggang sa katapusan ng sanlibutan, it means walang kahit isang sandali na hindi siya kasama ng mga mananampalataya natin, ng mga Kristiyano. And then the question is, paano mangyayari yun? Eh, nandun siya sa langit. Diba? Umakyat sa langit eh.
Tapos, paano mangyayari na sabi niya, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng panahon? In a physical way, wala siya sa piling natin, tama? Do you see the Lord physically with your own eyes? Hindi, di ba? Nahawakan ba natin siya? Hindi. Nakakausap ba natin siya? Narinig yung boses ng Panginoon? Hindi. So, how did it happen? And how could it happen? Nakasama natin siya hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Lagi. Ang term niya eh. Lagi. So, paano niya ito tinutupad? Una-una sa lahat, sinasabi sa atin ng Biblia, ang lahat ng pangako ng ating Panginoon ay tiyak at maasahan. Okay? Ang pangako ng Panginoon, hindi katulad ng pangako ng mga politiko. Ang pangako ng mga politiko, siguro doon sa sinabi nila, mga 99.99% na hindi totoo. Diba? Pero mas totoo dyan, mga 1% lang. Okay? Pero yung pangako ng ating Panginoon, it's 100% totoo eh. Kaya, the fact na sinabi ng Panginoon yun, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Yun ay ating dapat na pagkatiwalaan. Kasi ang nangako naman ay hindi sinong tao lang eh, di ba? Hindi sinong politiko. Ang nangako ay ang ating Panginoon. So all the strength of His character as the Lord and Savior, dapat nating panghawakan yung kanyang pangako. In fact, sa aklat ng mga awit, chapter 145, verse 13, sabi doon, hindi ka bibiguin sa bawat pangako pagkat ang Diyos ay tapat. So, bakit natin maaasahan ang pangako ng Diyos, ang pangako ng Panginoon? Dahil siya ay tapat. Okay? So, dahil doon, maaasahan natin ang kanyang pangako. Same way, Hebrews chapter 10, verse 23, sabi nun, magpakatapat tayo sa ating pag-asa at huwag na magkailangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. So, in both verses, ang salitang ginamit para ipaalala sa atin at para bigyan tayo ng assurance na matutupad ang sinasabi ng Panginoon ay yung salitang tapat. Tapat ang Panginoon eh. Tutupadin niya yung pangako niya kasi tapat siya. Hindi katulad ng mga tao. Ang tao ay hindi palaging tapat. Minsan tapat, Papa Cyrus, minsan tapat, pero madalas hindi. Pero ang ating Panginoon, lahat ng oras, siya ay tapat. So, dapat natin pagtiwalaan ang kanyang pangako. Nung sabihin niya, ako'y laging kasama niyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. We believe that. Bakit? Kasi siya ay tapat. Ang nangako para sa atin, ang Panginoon at tagapagligtas natin ay tapat. Kaya siguro, isipin pa rin na, okay, given na yan, tapat ang Panginoon. We trust Him. Pero paano nga nangyayari yun? Paano nga niya tinutupad yung kanyang pangako sa atin? In what way? In what manner? Ito pa, ang ating Panginoon ay hindi lang tapat. Kundi, bago pa matupad yung kanyang pangako, pindan na niya kung paano niya tutuparin yung kanyang pangako. In other words, when He said, ako'y palaging kasama niyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan, kasama niya sa plano niya kung paano niya tutuparin yun. Alam na niya kung anong gagawin niya para matupad yung kanyang pangako sa atin. Kaya nung gabi siya ay, bago siya takpin, tandaan niyo, nung kasama niya yung mga alagad, sila yung nagsalo-salo dun sa Passover meal, dun sa banal na hapunan, dun sa isang maliit na silid. Bago yun, nung nanalangin ng ating Panginoon, nanalangin siya, mag-isa, yung sa halaman ng Garden of, anong garden? Gethsemane. Sa halaman ng Gethsemane, bago siya mag-pray, ganito yung panalangin niya sa ating Diyos Ama. Sabi ng ating Panginoong Jesus, ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Kausap niya ang Diyos Ama. Ako'y pupunta na sa iyo. Iniiwan ko na ang sanlibutan ito. Ngunit sila ay nasa sanlibutan pa. Sino sila doon? Na tinutukoy. Yung mga alagad. At tayo. Hindi ko itinadalangin, kunin mo sila sa sanlibutan. Yan sabi niya. Hindi ko itinadalangin, kunin mo sila sa sanlibutan. Kundi, iligtas mo sila sa masama. Yun ang panalangin ng Panginoon para sa mga alagad at para sa atin. Kasi tayo ay mga alagad din ng Panginoon. Sabi niya, hindi ko hinihiling na kunin mo sila o alisin mo sila sa sanlibutan. Ang hinihiling ko, iligtas mo sila sa masama. Tanong, hindi ba napaka-convenient sa atin? Hindi ba isang siguro ilalaksan dito. Isang may kamay, isang may mukha. Iba lang kung susunod na labas ko. Okay. So,
Hindi ba napaka-convenient para sa atin na, okay, wala na lang tayo sa mundo, doon na lang tayo sa kaharian ng Diyos sa langit. Hindi ba convenient yun para sa atin? Kasi kung nandun na tayo, walang problema, walang Cyrus, walang mga kailangang pagtiisan, walang mga challenges, wala. Yung buhay natin masarap, yung buhay natin ay maluwalhati, walang sakit, walang mga ganyan, walang pagluha, walang kailangan maghirap sa mga gawain sa school. Di ba gusto mo yun, Cyrus? Oh. Kaya nga, napaka-convenient para sa atin. Doon na lang tayo sa kaharian ng Diyos, di ba? That's the most convenient thing para sa atin. Tapos ang problema, tapos ang lahat. Di ba? Ano ba yung natural reaction ng mga tao pag may problema tayo? What's our natural reaction? First reaction, pag may problema tayo. Ano yung unang nararamdaman? Ano yung unang gusto natin gawin pag may problema tayo? Tumakas sa problema. Di ba? Di ba ganon? Tumakas sa problema. Tumakas sa gawain sa school. Di ba? So, pagka ang problema mo, yung kasama mo sa bahay, anong gusto mong gawin? Umalis sa bahay. Papalisin mo yung kasama mo. Madalas umalis sa bahay. Diba? Kapag kayo nag-away yung dyan, anong gusto mong gawin? Huwag makita si dyan. Yun yung reaction natin. Gusto natin takasan yung problema. Kaya maraming mga tao, pag hindi nila kaya yung problema, ano yung ginagawa nila? Nagpapakamatay. Bakit? Kasi gusto nilang takasan yung problema. They're thinking na pag napakamatay sila, pag wala na, tapos na lahat, not knowing na mas binigay nila ng problema yung sarili nila. Diba? So yun yun. Takasan ng problema. So, para sa atin, pag pinag-umpara natin yung buhay dito sa lupa, sa buhay sa langit, of course, we would prefer na doon tayo sa langit. Doon na lang. Kasi yun ang pinakamaganda para sa atin. Pero, hindi yun ang plano ng Panginoon para sa atin. I mean, darating yung araw na tayo ay kanyang sasama sa kanyang kaharian. Either, dalawa yun eh. Dalawa yung pwede mangyari. Kuhanin tayo ng Panginoon ngayon bago siya dumating. Nadalhin tayo sa kanyang kaharian. Or, dumating na siya habang buhay tayo. Hindi, isasama niya tayo sa kanyang kaharian. Anong gusto niyo sa dalawa? Kuhanin na tayo ngayon o hintayin siya dumating? Anong gusto niyo doon? Pag-isipin niyo mabuti, kaya pa mas maganda lang. Kunin na ako ng Panginoon ngayon para isama niya ako sa kanyang kaharian. O, pagdating niya, buhay pa ako. Ano kaya mas maganda doon? Tingin niyo. Ano mas gusto niyo? Ha? Pagdating mamatay na. Kasama na. Gusto niyo, mamatay na muna ngayon, kunin na Lord ngayon, tapos hintayin siya habang tayo ay nakahimlay sa himlaya. O yung buhay siya, buhay tayo, dumating siya. Di ba parang exciting din yung buhay tayo na dumating siya? Kasi makikita natin eh. I mean, kahit naman hindi tayo buhay sa kanyang pagdating, ganun pa rin mo kasi bubuhayin muna tayo eh. So makikita pa rin natin. Di ba? Pero minsan, parang pag-iisipin natin, minsan pag-iisip ko ito, pag gumagawa ako ng mga sermons sa Bible studies. Minsan inisip ko din, parang excited din yung mamatay muna eh. Parang malanasan natin paano ako mamatay. Parang gano'n. Pero, in any case, kung tayo ay mga mananampalatayang Kristyano, gano'n tayo ay kunin ng Panginoon ngayon, o tayo ay abutan ng buhay sa kanyang pagbabalik, iisa lang ang mangyayari sa atin. Ano yun? Isasama niya tayo sa kanyang kaharian. That's our assurance. Pero ang problema natin yun habang wala pa. Yun ang problema natin eh. Kasi hindi natin problema yung mangyayari sa atin in the future. That's secured. Secured na yun eh. Di ba? Yun ay selyado na ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Kasi binayaran niya lahat ng kasalanan natin. We have been forgiven. Meron tayong assurance sa salvation. Pero now, yun ang problema natin. Ano gagawin natin ngayon? In the face of all the problems na hinaharap natin. Well, ang solusyon ng Panginoon ito. Pinanalangin niya tayo sa Diyos Ama para iligtas tayo sa masama. Hindi yung kunin tayo, hindi iligtas tayo sa masama. Paano mangyayari yun? Na tayo iligtas sa masama?
Hindi ba sabihin, ligtas tayo sa problema? Hindi. Kasi nga, kahit tayo mga Kristyano, we're not accepted eh. Hindi tayo accepted sa mga problema, sa mga challenges, di ba? Sa mga sufferings. Hindi tayo accepted. So, ano yung sinasabi ng Panginoon na iligtas mo sila sa masama? Una, ang tanong, ano ba yung masama na tinutukoy doon? Iligtas mo sila sa masama. Ano yung Cyrus, yung masama? Ano yun? Cyrus? Ano? Iligtas mo sila sa masama. So, una, pag sinabing iligtas mo sila sa masama, ang masama na tinutukoy doon ay yung pinagmumulan ng lahat ng kasamaan. Sino yun? Sino yun? Si Satan. Ang Diablo. Kasi siya ang pinagmumulan ng lahat ng kasamaan eh. Lahat, hindi lang si Satanas mismo, lahat ng bagay na associated kay Satanas. Iligtas mo sila kay Satanas, yung sabi ng Panginoon. Pangalawa, ang sinabi niya, masama. Ang tinutukoy niya ay yung sanlibutan. The evil world. Pag sabing evil world, hindi yung physical na mundo, ha? Hindi yung lahat ng sistema, lahat ng kaisipan na salungat at kontra sa kalooban at pamantayan ng Panginoon. At sino pinagmumulan nun? Eh di yung Diablo rin. Satanas din. Pangatlo, na sinabi ng Panginoon, iligtas mo sila sa masama. Kasama nun sa masamang yun, yung ating sariling makasalanang nature. Yung sinful nature natin. Masama din yun eh. Diba? Masama din yun. So, yun din ang kabilang doon sa sinabi ng Panginoon, iligtas mo sila sa masama. Pero sino pa rin yung nagtawag doon? Sino yung nag-uudyok sa ating sinful nature para magkasala? Diablo pa rin. Si Satanas pa rin. Ang punto ng ating Panginoon ay ganito, habang nabubuhay tayo sa mundo ito, dapat tayo mamuhay ng normal. Normal lang. Mamuhay tayo bilang kung sino tayo. Tao tayo, nag-aaral, nagtatrabaho, whatever na gusto natin gawin sa buhay natin, hindi sa naman sa kalooban ng Panginoon. Normal lang. Mamuhay tayo. Pero, sa ating pamumuhay, huwag natin gayahin, huwag natin sundan yung pamumuhay ng mga tao hindi mananampalataya. Huwag natin sinatularan. Yung kultura makasalanan, yung kaisipang makasalanan, yung mga gawing makasalanan ng mga hindi mananampalataya, huwag natin tularan yun. Pero mamuhay tayo bilang mga normal na mga tao. Diba? Hindi sinasabi ng Panginoon sa atin, mamuhay tayo sa mundo. Okay? Para lumayo tayo sa mga ibang mga tao. Hindi. Mamuhay tayo ng normal, huwag tularan ang hindi dapat tularan. Hindi tayo dapat pa-influensya, kundi tayo ang dapat mag-influensya sa mga tao hindi mananampalataya. Kaya ang sabi ng Panginoon sa akin, hindi sila taga-sanlibutan. Tulad ko rin na hindi taga-sanlibutan. Ano ibig sabihin nun? Hindi ito yung ating kuning at tahanan. Kaya tayo mga Kristiyan, dual citizen tayo eh. Alam niyo ba yan? Meron tayong dual citizenship. Ano yun? We are citizens of the world. Kasi dito tayo nakatira eh. Alam, gusto nyo pumunta sa Mars, citizen of Mars tayo. Pero otherwise, we are citizens of this world. Pero, ano yung pangalawang citizenship natin? We are also citizens of heaven, of God's kingdom. Kaya dual citizen tayo. Huwag kayo mag-isip ng pumunta tayo sa ibang bansa para mag-dual citizen tayo. May palang dual citizen na tayo. We're citizens of the world and citizens of heaven. Ibig sabihin, hindi nga ito yung ating permanenteng tahanan. Okay? So, okay lang, mamuhay tayo ng normal, pero huwag natin ituon ang ating pansin sa lahat ng bagay na dito sa mundo. Nakakalimutan natin na meron pa tayo naghihintay na tahanan doon sa langit. Dumadaan lang tayo dito. Tama, Cyrus? Dumadaan lang tayo dito. Madaan lang. Kaya ang sabi, life is a journey, not a destination. Tama ba? Tama ka dyan. Life is a journey, kasi yung mga psychologists, maraming. Life is a journey, not a destination. So yung buhay natin dito sa mundo ito, this is not our destination. Dumadaan lang tayo. It's a journey. Okay?
Hindi masama sa ating journey, nag-enjoy tayo ng mga blessings ng Panginoon sa buhay, but huwag kalimutan, we are just passing through this world. Huwag tayo maakit sa mga bagay ng sanlibutan. Kasi may mas maganda pang buhay na hintay sa atin doon sa kaharian ng Diyos sa langit. Gusto na nakatapos ng katekism. Nung pinag-aralan natin yung panalangin ng Panginoon, hindi ba mayroong isang kahilingan doon na sinasabi ay, gawin mo kami ihatid sa tukso at iligtas mo kami sa masama. Yan yung panalangin hiniling ng Panginoon para sa atin. And so, He also taught us to pray, huwag mo kami ihatid sa tukso, hindi iligtas mo kami sa masama. Tanong ulit, paano dininig ng Diyos ang mga panalangin ni Jesus? Na sinabi niya, iligtas mo sila sa masama. Paano yun dininig ng Panginoon, ng Diyos na? Paano tayo ililigtas ng Panginoon sa masama? In what way? Sa paano paraan? Sa unang-una sa lahat, tayo mga Kristiyano, wala na tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Satanas. Okay? Wala na tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Satanas. Satan has no power over us. Satan does not rule over us. Satan no longer binds us sa kanyang kapangyarihan. Malaya na tayo sa kapangyarihan ni Satanas. Hindi na tayo pwede pang luluhin at gambalain at punin sa kamay ng Diyos. Tayo ay nasa kamay na ng Panginoon. Tayo ay nasa pangangalaga na ng Panginoon. Tayo ay ibinilang ng Panginoon ng kanyang mga anak. Diba? Kailan nangyari? Kailan nangyari tayo ay ibinilang ng Panginoon ng kanyang mga anak? Kailan nag-umpisa yun? Na tayo ay tinuring na ng Diyos ang mga kanyang mga anak. At ibinilang na sa kanyang kaharian, sa kanyang sambahayan. Kailan nangyari yun? Nung tayo ay pinanganak. At ano nangyari after pinanganak tayo? Nung tayo ay nabautismuhan. Yes. Nung tayo ay nabautismuhan, that's the time na inalis na tayo ng Diyos sa kapangyarihan ni Satanas. That's the time na niligay tayo sa ilalim ng kanyang pamamahala. In baptism. Kaya alalahanin natin palagi yan. Tayo ay mga anak ng Diyos, hindi dahil sa ganito tayo, ganyan tayo. It's because God made us His own children through baptism. Lahat tayo. Baptism sa atin. At yung benefits ng baptism, patuloy natin na-enjoy ngayon. Patuloy natin pinatamasa ngayon. Because we have the Holy Spirit's guidance, yung strength na nagagaling sa Kanya, yung encouragement na nagagaling sa Kanya, and most importantly, yung forgiveness na tinanggap natin when we were baptized, patuloy natin pinatamasa ngayon sa atin na patuloy na nagtitiwala kay Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. That's how God saved us sa masama. Hindi inalis sa problema, kundi inalis siya tayo sa kapangyarihan ni Satanas. Para tayo mabuhay bilang mga anak ng Diyos. Diba? Para mabuhay tayo ng sumusunod sa kanyang kalooban. Para mabuhay tayo tinatamasa yung forgiveness, yung bagong buhay, and the assurance of salvation. Ang punto, habang tumatagal, habang lumilipas ang panahon, asahan natin na hindi magiging mas madali ang buhay natin. Hindi pa madali, kundi lalong papahirap. Lalong papatindi ng papatindi, lalong pasama ng pasama. Yan ang asahan natin sa buhay dito sa mundo. Pero ito yung ating kaniyakan. Napagtagumpayan ni Jesus ang masama. Kasama tayo sa mga ginabang sa kanyang tagumpay. Sapagkat ininig ng Diyos Ama yung panalangin ng ating Panginoon para sa atin. At ganoon din yung panalangin natin. Every time we pray the Lord's Prayer and we say, "Huwag mo kami ngayon sa puso, iligtas mo kami sa masama." Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Dahil kung saan naroon ang salita ng Diyos, naroon ang kapangyarihan ng Diyos. Naroon ang paggabay, ang pagtulong, ang presensya ng Diyos. Kaya sa pamamagitan din ng kanyang salita,
tunay niyang kasama natin ang Panginoon hanggang sa wakas ng panahon. That's how our Lord is present with us sa kanyang salita. At sa isa pang natatanging pamamaraan. Ano yun? Kung saan kasama natin siya, ibibigay sa ating ang kanyang tunay na katawan at dugo sa sakramento ng komunyon. That's another way na tinutupad ng Panginoon yung kanyang pangakong, I will be with you hanggang sa katapusan ng pagsalita. Because every time na tayo ay nakikibahagi sa hapunan ng Panginoon, we receive His body and blood under the form of bread and wine. Para saan? For the forgiveness of our sins. Kung sabihin ng Panginoon, okay, kasama niyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan, it doesn't only mean na tayo ay bibigyan ng strength and encouragement para mapagtagumpayan ang mga challenges. It also means, ano man na mangyari, no matter how many times we fail, and we will fail, time and time again, God and the Lord gives us the assurance, ang kapatawaran ay palaging nag-uumapaw para sa akin. In His Word, in His body and blood, sapagkat nagsabi niya sa akin, I will be with you until the very end of the age. At hindi maliit na kapayapaan ng Diyos sa pagpingan sa ating mga puso at isip sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Tayo papatuloy, tayo po lahat ay tumayo, and then on page 15, ating pagpapatuloy sa paghahandog, ating awitin ang operatorio paghahandog. Sabay-sabay tayo. Isin mo puso ko, Diyos, at baguhin Espiritu sa akin. Huwag hayang malayo sa piling, Santong Espiritu'y huwag bawin. Ibahin sa'kin galak ng kaligtasan, at gabayan mo ako sa tuwina. Amen. Sabi mo po, tayo na maghandog sa Panginoon. Wala ba? Okay, at this point, bago yung ating panalangin pangkalahatan, again, we would like to recognize yung ating mga mothers na nandito ngayon, and we would want to say a special prayer for you, your Mother's Day. So, I would like to invite you sa harap. Siyempre, si Mami Josephine, si Shek, si Ate Marilyn, and also si Lilia, si Ate Arlene, and si Teacher Ayat, pakitawag si Teacher Ayat, at si Ate Joy.
Bumuli ko nga. May bisita ko pa dyan eh. Si mama mo, tawagin mo. Ma, baba ka na sa lalit, ma. Bumabayan, nagulat na. Okay, so ngayon, tawagin natin yung mga anak para bigyan ng flower yung kanilang mga mother. Sa atin kay JR, bigyan niya kay Mama Marley. Bigyan mo, bigyan. Yay! Tapos next, si Audrey, bigyan mo kay Boy. And then, next, si Abby, yan sa mama. And then next, si San, bigyan mo kay Mami. And then next, si Joel, bigyan kay the next is Kurt, pagbigyan mo kay William. Ayan. So, ito yung ating mga mothers na kasama ngayon. So, we will be saying a special prayer to them. And then, sorry. Ayun na! Nasira na ang araw. Siraan. Patawad. Always forget. Okay, so salamat sa inyong patuloy na paggabay sa mga kids. And of course, most especially salamat din sa mga palagi niyong pinapayagan yung mga anak niyo nandito sa church. Siyempre, kasama namin kayo dyan, hindi sila pinapayagan, wala sila rito. So salamat doon. So we would like to say a special prayer for you bago kayo po. You can face the altar. Okay, yung mga nakaupo, umupo lang kayo. Pero sumama sa prayer natin. Let's pray. Maraming Diyos sa mga Panginoon sa lahat. Sa araw na ito, namin kong pinag-iiwang ang Mother's Day. Ipapasalamat po kami sa iyo sa lahat ng mga magulang, lahat ng mga nanay namin na simula po sa aming pagkabata ay kasama namin hanggang ngayon na gumagabay at maalala sa amin sa bawat hakbang namin. Maraming salamat po higit sa lahat
sa mga nanay na kasama namin ngayon dito sa aming church sa pagsamba. Maraming salamat po sa kanilang mga patuloy na pag-aaruga, sa kanilang mga nakikisalahan sa patuloy po nilang pagkibahagi sa pagpalaki ng kanilang mga anak sa kaalaman na dapat nagmumula sa iyo sa pamamagitan ng pagpunta sa church. Maraming salamat po at kami pong hinihiling na kayo pong patuloy na pumatubay at kumalinya sa mga nanay namin na ito, kay Mami Josephine, kay Teacher Ayet, kay Marilyn, kay Shed, kay Panginoon, kay Joy, si Ate Lilia, si Ate Gardine, at ang lahat po ng mga nanay namin, si Nanay Sonia, at iba po na patuloy pong bahagi ng aming buhay. Kayo po patuloy pong malinga sa kanila at nawa patuloy po namin alalahanin sila sa aming mga panalangin at ipatuloob ang aming nararapat na paglilingkod at paggalang sa kanila bilang aming mga nanay. Maraming salamat po, pagbabayin po silang lahat, patuloy na ingatan sila ng kanilang po Panginoon. Po ay aming din sa inyo papasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy Mother's Day po ulit. So mamaya may special program pa rin tayo para sa mga mothers. Ngayon po tayo ay dadako sa ating panalangin pangkalahatan. Just remain seated. Pagkatapos ng prayer natin, we will say together yung Lord's Prayer sa page 19 na ating minimina. Tayo po lahat ay ibo ko para sa ating panalangin. Or by the way, birthday ni Kathleen sa kailan na? 17, which is kailan? Friday. Okay, so birthday ni Kathleen. Yun ay kanyang pang 20th? La 20, liit. 17 din. Okay, so 17 sa 17. 20. Okay, so wala na ba kayo ba nakalimutan? Baka may nakalimutan na wala. Riley po. Ate Riley. Ay, patay. May 16. Okay. Buti na wala siya dito. Meron pa ba? Si Liza, special yan. Okay, wala lang nakalimutan yung itong week na to na darating. Sigurado kayo, baka naman tayo sa akin. Okay, so let's just raise it and we will say our general prayer. Okay? Ang lang po tayo. Maraming Diyos, maraming salamat sa araw na ito na kami po ay inyong tinipon sa dakong ito para sa aming sama-samang pagsamba. Maraming salamat po sa lahat ng mga biyaya na patuloy po yung pinagkakunaw sa amin sa bawat araw ng aming buhay. Maraming salamat po sa inyong pong guidance sa mga estudyante sa mga natapos po nilang exams last week. Dalangin po namin na kung ano pa man po yung kailangan po nilang gawin, especially po yung mga graduating students. Kayo po ang patuloy na tumatubay sa kanila at nawa ang lahat ng mga kailangan ay matapos at nasa ganang Panginoon ay wala po silang kailangan pang isipin at mapatulan po sila na nalalapit na pagtatapos. Maraming salamat po sa lahat ng mga magdiniwan ng kinakarawan, si Ate Riley sa May 16 at si Kathleen sa May 17. Kayo po ang patuloy na pumatubay sa kanila at matulog ng inyong mga pagpapala. At hindi sa lahat, maraming salamat po Panginoon sapagkat maraming panahon na kami po ay nagkakamali at we fail. Hindi po namin nararating at naabot ang inyong kalooban. Ngayon po man Panginoon, kami po ay may pagtitiwala ng lahat ng aming mga kabiguan at aming mga pagkakamali at mga pagkakasalan ay patuloy po yung pinagtawag sapagat ang lahat ng ito ay biniyanan ng dugo ng aming Panginoon at nagpaligtas ng si Jesus. Tulungan niyo po kami na palaging alalahanin ito at nang sa ganon kami po ay mamuhay sa strength ng forgiveness ito ng galing sila. Kayo po ang sumama sa akin sa isang buong linggong darating. Kayo po ang mag-ingat, pagpatubay sa amin, magkaloob ng namin lahat ng pangangailangan. Lahat na ito, at iba pa mga bagay na nasa aming hindi namin nasa dito. Kaya aming hiling sa atin papasalamat, alang-alang sa mapait pagbusa, kamatayan, at muling pagkabuhay ni Jesus na ito na anak. Aming Panginoon, tayo pagbitas, masunod po sa aming manalangin ng Ama namin na sa langit, sa banay nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang naghari sa amin.
Sundin nawa ang kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng pagkapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ihatid sa tukso, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat sa iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kalulatian, magpakailanman. Amen. Tayo tumayo. Ang Panginoon ay sumayo. Ano niya ang Espiritu? Pulihin natin ang Panginoon. Pasalamat tayo sa Diyos. Sabi niya ang pagpapala ng Panginoon. Pagpalain ka naman ng Panginoon ang ingatan. Paliwanagin naman ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Iligan mo ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. 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 Before we sing our closing hymn, tawagin natin ang mga Sunday School kids ang kanilang meditation. Okay, so papangunahan tayo ng Teacher Maria at ni Ate Blessing para sa presentation ng mga kids. Good morning, kids. Good morning! Happy Mother's Day! What is our lesson for today? Si Jacob at yung pagbabalik niya sa Kanaan. Good. Gaano katagal nanirahan si Jacob sa kanyang tiyo Laban? After 20 years in Haran, Jacob heard the Lord say, "It's time for you to go back home. I'll guide you on your way." Bakit kinakabahan si Jacob nung bumalik siya sa kanilang bahay? Dito. Ulit. Gaano katagal si Jacob nanirahan sa kanyang tiyo Laban? 20 years. 20 years. Nung 20 years na siya doon, ano yung inuutos sa kanya ng Diyos? Umuwi na siya sa Kanaan. Bakit nagdadalawang isip umuwi si Jacob? Dahil siya ay baka galit pa sa kanya yung kapatid. Nung inutusan ni Jacob na pumunta ang kanyang alagad kay Esau at sabihin na balak niyang makipag-ayos, ano ang ibinalik na balita ng kanyang alagad? Ano yung bad news? Yung bad news, sabi ng mga alagad na madaming mga tauhan na dinala Kasama ni kasama ni Esau. Ilan yung mga tauhan na yun? 400 man. Ano yung ginawa ni Jacob nung nalaman niya marami palang kasama si Esau? Nag-pray. Gaano katagal siya nag-pray? O, whole night long. Audrey, sa muling pagkikita nila ni Esau, ano ang nangyari? Tinanggap ba siya ni Esau? Tina, paano siya tinanggap? Ano yung way na ginawa ni para matanggap siya ni Esau? Ay, Bow. Ang ginawa ni Jacob, nag-bow 7 times. yes, ano pa? And hug. And kiss. Ano yung nakatulong kay Jacob upang mapatawad siya ni Esau? Natulungan ba siya ng mga andod ng hayop? O itong mga dala niyang pasalubong o kayamanan? Hindi. Dahil
Kaya siya, Nakatulong yun sa kaya siya nakatulong kasi nagtiwala siya sa Diyos at nagdasal siya. Very good. Activity. After 20 years in Haran, Jacob heard the Lord say, "It's time for you to go back home. I'll guide you on your way." So Jacob took his family and everything he owned and began the trip to Canaan. It was his father's home. Then Jacob wondered, does my brother hate me in his heart? Perhaps he still will kill me after all these years apart. So Jacob sent some servants to tell Esau, "Let's be friends." But they returned to say that Esau had 400 men. When Jacob heard this, he was scared. So he prayed to God, "Please keep me safe and save me, Lord, from Esau's angry mob." Then Jacob sent some animals before him as a gift. He hoped when Esau saw them, he'd be willing to forgive. And that night Jacob prayed again. He prayed the whole night long. The Lord helped Jacob trust in him and made his faith grow strong. Sheena. Jacob ran to Esau and bowed down. 7 days later, Esau was happy but fighting for them. God kept his promise to Jacob just as he said he would. And Jacob learned to trust because he did that too. Memory verse. Kawikaan chapter 3 verse 5. Kaya ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Kawikaan chapter 3 verse 5. Okay, very good. Thank you. We will sing our closing hymn, Waymaker. There's several piece of people.
Okay, good morning everyone. Welcome sa ating pagsamba ngayong umaga ito. We would like to welcome yung kasama natin online. They are meron ba? Anyway, kung sino man po yun nandyan, alam niyo na kung sino kayo. Thanks for joining. And of course, we would like to welcome yung mga kasama niyo sa ating pagsamba. Meron tayong bisita from DRT Bulacan. Siya po ay member ng church doon. Mount Sinai? Mount Sinai Lutheran Church sa Bulacan, si Ate Arlene. Welcome po. Welcome po. Thanks for joining sa ating pagsamba. Siyempre, kasama si Ate Lilia. Kapatid ni Ate Arlene. Kapatid pa rin natin ng welcome po. And of course, palagi at kasama siya online, pero ngayon in person siya si Mami Josephine. And yung iba mga mothers niya, si Ate Marlene, si Chef, si Chayet. Happy Mother's Day. Okay, so lahat ng mga mothers mo rin, Happy Mother's Day po sa inyo lahat. And we will have a special program pa tayo on this. Sa kabila po, meron tayong program para sa mga mothers. Ngayon na, no? Para hindi na tayo magtagal. Just want to say goodbye to sa mga kasama online. Thanks for joining. We'll see you again next time. Bye everyone.